Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan ng Maharlika Investment Corporation at Charoen Phoc-Fan Group o CP Group ng Thailand. Layo itong palakasin ang pamumuhunan sa agrikultura, digital innovation at renewable energy. Patatatagin din ito ang supply ng pagkain, pabibilisin ang digital transformation at palalawakin ang paggamit ng sustainable energy sa bansa. Sa ilalim po ng kasunduan, magtatatag ng isang private equity fund na lilikom ng $1 million para pondohan ang mga proyekto na tiyak na makakapagsigla sa ating ekonomiya at makakapaglikha ng mas maraming trabaho. Naging matagumpay ang ginanap na bilateral meeting sa Global Labor Market Conference sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan isa ang Pilipinas sa mga dumalo. Yan ang sentro ng balita ni Bian Manalo. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin pa ang job opportunities at palakasin ang mga programang mangangalaga sa kapakanan ng mga tinaguriang bayani sa makabagong panahon ang ating magigiting na overseas Filipino workers. Naging matagumpay ang ginanap na bilateral meetings sa Global Labor Market Conference sa Riyadh, Saudi Arabia kung saan isa ang Pilipinas sa mga dumalo. Ipinagmalaki ng Department of Migrant Workers na nasa 10 bansa ang kanilang nakausap sa naturang pagpupulong na nagpahayag ng kanilang interes sa mga Filipino skilled worker. Kabilang sa mga bansang ito ang Kingdom of Saudi Arabia, Finland, the Bahamas, Oman, Jordan, Egypt, Indonesia, Tajikistan, Kyrgyzstan at Libya. At the forefront ng pag-uusap natin, yung kanila po interest at demand for Filipino skilled workers. Pero napag-usapan rin po doon yung efforts on upskilling ng ating mga Filipino workers. Napag-usapan din po sa ibang mga bansa ang need for caregivers na align po doon sa efforts po ng department na magkaroon ng upskilling po. Ayon pa sa DMW, nais ng mga nabanggit na bansa na paigtingin pa ang ugnayan sa Pilipinas na lilikha ng sustainable workforce at mangangalaga sa kapakanan ng mga OFW. Inaasahang bibisita rin sila sa bansa para pag-aralan ang Overseas Employment Program ng Pilipinas at ang mga programa nito sa paglaban sa illegal recruitment. Napag-usapan din po na may mga ibang bansa na gusto hong magkaroon ng sarili nilang Department of Migrant Workers or magkaroon po ng Overseas Employment Program. You'll notice yung kombinasyon ng mga bansa ay kombinasyon ng high volume na mga OFWs at yung mga hindi kasing dami pero pinahalagahan din yung protection ng ating mga OFWs. Target naman ng DMW na makapagbukas ng mas marami pang embahada ng Pilipinas sa iba't ibang dako ng mundo ngayong taon. Samantala, pinangunahan naman ng DMW ang inaugurasyon ng Bahay Kalinga Daycare na mangangalaga sa mga anak ng OFWs na naninirahan sa pabahay ng ahensya sa Riyadh. Layo ng daycare center na maghatid ng basic learning experience at socialization skills sa mga bata bilang paghahanda bago sila bumalik ng Pilipinas. Bian Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.